Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo tigit sa akin po mga kahanay sa 99.9% mga itsapwerang Pilipino. Ayon sa isang henyo, mayroon 3 klaseng ang tao sa buong mundo or 3 klaseng mga Pilipino. 3 hanay mayroon ng Pilipino. Yun pong those who make things happen. Yun pong nagpupursige, nagtiyatsaga, kumakayon, na mangyari ang isang bagay na kapakipakinabang para sa tanan. Yun naman po isang hanay, ay yung pong nanonood lang, nakatangyod lang, nagmamarites lang habang ginagawa nito pong mga nagpupursige ang bagay na kapakipakinabang para sa bayan. At yung matindi, yung pangatlong hanay, those who do not know what happened. Saan po kayo riyan? Well, anyway, ang ating po pag-uusapan ngayon, siyempre, walang dilit iba. Nation building, pagpanday ng atin pong lipunan. No po? So, umpisahan po natin ang ating kahindik-hindik na kwento dito po sa ating patriotikong tungkulin sa mundong ibabaw. Meron nga ba tayong patriotikong tungkulin sa mundong ibabaw? Abay, meron po. Sabi nga I am not a Filipino for nothing. So para po, kung ikaw ay Pilipino, dapat alam mo na meron kang patriotikong tungkulin na pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. At tayong mga Pilipino naman, ay hindi naman kabubuhan. Let me check that out, no? Hindi po tayo mga bobo at hindi po tayo mga tanga. So much so na lumalabas sa survey, 51% po sa mga Pilipino agree. Agree. At 25% lang ang nag-disagree. Ano po? Na si Duterte po ay panagutin doon po sa patayan na ganap sa kanyang war on drugs. Patayan sa mga halos mga inosente. Yung mga hindi naman kriminal. Ang pagiging addict po ay hindi kriminal. Kung kaya nga noong nilimbag ang batas na yan, anti-illegal drugs, may slogan pa yan Jail the pushers and the traders, lalo na, drug lords, save a user. Imbis na isalba, yung pang pinapuputukan sa ulo nang walang kalaban-laban So, maliwanag yan Ang ating pong patriotikong tungkulin ay pandayin ang ating lupang hinirang, ang ating makatarungan at makataong lipunan. Yan po, by the way, pangarap pa po ng ating mga ninuno na mailap. Panahon pa mga Kastila, yun ang pangarap ng ating mga ninuno. At inukit ngayon yan sa ating pong 1987 Constitution, sa preamble. At malinaw na nakasaad doon, kami, ang mga soberanong mamamayang Pilipino, ay humihiling
ng gabay at patnubay mula sa dakilang Diyos upang kami ay makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan at gobyerno pati na puspos ng kagalang-galangan, na siya pong magtataguyod sa aming mga mithin at adikain, mangangalaga sa aming pamanan ng lahi para makinabang ang bawat o halos lahat ng Pilipino, kung hindi man lahat. Yan po ang pangarap ng ating lahing kayumanggi. Siya nagampanan natin. Dapat ang atin pong pangkalahatang kapakanan, pangkalahatang mga karapatan, at pangkalahatang kinabukasan ang atin pong isusulong. Huwag yung mga politiko, lalo na mga traidor at kawatan. Nakita niyo yung mga vloggers na mga made in China o kaya ay tatak China. Ayun. Nag-iyakan. Kawawa nga eh. O parang nagkuhan lang sila. Umartila, umasta lang na kaawa-awa sila. Pero mo yun, nagpapagoyo sila at nagpapauto sa China sa konting momo at buto-buto. Ipinagkakanulo ang milyon-milyon nilang mga kababayan Pilipino. Kakapal ng mukha, Tama naman si Atras Abante. Sila ang tanga. Tanga sila. Sapagkat sa konting pera, mga mukhang pera pinagkakanulo na nila. Ito pong bayang Magiliw, ang inang bayan, kanilang mga kababayan. Walang karapatan yung mga yan. Dapat padala na sa China, doon na kayo. Mga, indurubo kayo. Okay, so, malinaw Itong I am not a Filipino for nothing, madalas din itong ginagamit ng mga DD shit. Mga DDS. Ang S ba shit sa DDS? Well, anyway, parang ganun na nga, So, huwag po tayo pauuto sa kanila. Sinasabi na hindi ka Pilipino kung hindi mo po protektahan si Karma Digong. Pambirang patiso. Pero, napapansin nyo ba? Wala man sila gano'n naguguyo at nauuto, di po ba? Kahit palabas pa na ng fake news na ganito kadami, sandamukal, sandamakmak, ang sumusuporta kay Karma Digong nila, wala sila naguguyo, wala sila nauuto. O ngayon, nagpaplano na naman daw, mala EDSA. Pambira, Ano kaya kung sabayan natin? Pero baka magkagulo pa eh. Mo naman sila, karapatan naman nila na mag-rally, di ba? It's their time. They can waste it if they want. Diba? And so, sa atin pong pagpapatuloy, ang tanong ngayon, paano ba natin papandayin ang ating lipunan? Iyan ang pinaka, kahindik-hindik, karimarimarim, karumal-dumal, na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili. Paano ba natin papandayin ang ating lipunan? Di po ba? Ang sabi nga ni JFK nung araw ask not what your government can do for you, ask what you can do for your government. Kasi gobyerno po ang demokrasya, gobyerno ng tao, pinatatakbo ng tao para sa tao. Government of the people, by the people, for the people. So, doon din sa speech na yon ni JFK, meron siyang quotation doon na hindi pa hanggang ngayon na mahusgahan kung yung quotation na yon ay talagang kanino galing. May nagsabi, anonymous daw yon, may nagsasabi galing kay ganito, ganon. Pero ito yung quotation na yun Ang sabi niya, quote, may mga taong sa nakikita sa lipunan, sa paligid, ay nagtatanong, bakit? Ako anya ay may nakikitang wala pa sa lipunan, wala pa sa paligid.
At ang tanong ko sa aking sarili, bakit ang hindi? Hindi po ba? Oh, so ano pong nakikita niyong kulang rito sa ating, sipin po natin ang numero uno po nating kalaban, sanhi at dahilan ng lahat ng mga kanser sa lipunan ay korupsyon. Korupsyon, Yung ba korupsyon, bakit nangyayari yan? Aha! Ito ngayon. Ipipresenta natin sa inyo ang ebidensya. Bakit nangyayari yung korupsyon? Sapagkat, sana ba yung, ito natin sa umpisan, sa Korte Suprema. Meron pong canon number 1. At yung canon na number 1 na yan, ay ikinakabit yan doon sa salawikain na Caesar's wife. Diba? Ayon nga sa isang henyo, ang huling baluarte ng demokrasya ay hudikatura. Ang hukuman, huling baluarte ng demokrasya. Kung kaya, nararapat lamang na ito pong mga hukom ay hindi lamang puro dalisay. Kung hindi, dapat ay walang bahid na pagdududa. Katulad ng asawa ni Cesar. Just like Caesar's wife. Ang mga hukom dapat ay pure and beyond suspicion. Di po ba? Kaya, meron pong Code of Judicial Conduct. Canon number 1. Pinaputok. Ano sabi ng putok? Lahat ng elemento ng due process. Katulad halimbawa kay Duterte, warrant of arrest, yung pag-aresto sa kanya. Katulad ng notice, katulad ng hearing. Yan yung due process of law, hindi po ba? O bago ka naman isyuan ng warrant of arrest, kailangan may sapat na batayan. Hindi po pwedeng puro imahinasyon lamang bago ka isyuan ng warrant of arrest. Pero sabi niya, lahat ng yun, other due process of law ay baliwala. Baliwala kung ang magdidesisyon, huhusga, ay yung pong hukumang trial by palakasan ng mga traidor at ng mga kawatan. Of course, binago ko lang na konti ang lyrics. Diba? Ang wordings, sabi nito, kung impartial o kung partial ang judge, ay baliwala lahat yung due process. Kasi kahit anong gawin pang, anong ilalapag pang mga katotohanan, ebidensya, testimonya, batas, kung ang hukom ay traidor at kawatan, o hawak sa liig ng mga traidor at kawatan sa gobyerno, it's a puwera. Yung mga due process of law. Malinaw! Ngayon, dahil malinaw yan, ano ang dapat? Ano ang dapat? Nilagay ko pa rito, kasi ito po yung ating kumbagay call to action, Juror People Power Revolution. Nating 99.9% mga itsapuerang Pilipino. Si tayong biktima rito perennial victims po tayo. Simulat sa pool na nagkaroon po tayo ng kalayaan. Ang malaya lang rin sa atin yung mga traidor at kawatan na nanuklok sa pamahalaan. So tried, tested, and proven na po ang beauty ng hukuman o demokratikong hukuman trial by jury of the sovereign people randomly selected. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para masala noong prosecutor, noong defense lawyer, at noong judge, ang mga prospective jurors, na dapat lang naman
walang bias sa magkabilang kampo. Ano ho? So, sumulat po ako noon sa Supreme Court kung posible nila ilagay, sama sa rules of court, ang jury trial. Pati na po yung determination of probable cause, grand jury. Ang sabi po nila, wala daw po sila mandato. Di hala, sige. Kung wala kayong mandato, wala kayong mandato. Diba? Okay lamang yon. So ano po ang ating gagawin? Porque wala silang mandato, ganun-ganun na lang. Tatahimik na lang tayo. Wala na po tayong gagawin kahindik-hindik, kakagilag-gilalas ng mga bagay-bagay. Meron. Kailangan pong amendahan. Amendahan ng ating pong Bill of Rights sa Saligang Batas. At siyempre, yung mga nakaupo ngayong mga congressman naman, kinatawan, no ha? Sa bahay ng mga kinatawan, no ha? Kung talagang matino at sila ay tunay na talagang para sa kapakanan ng mga mamayan, ang kanilang hininga, abay, ngayon pa lang, bago maghalalan, maghain na po sila ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Amendahan po natin yung Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1. At ilalagay natin doon sa Paragraph 1, no, ha? Walang sinuman ang maaring kasuhan kung, o maliban na lamang, kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. At, siyempre, gamit ang sentido komon, kanila pong hanapin ang katotohanan. Paragraph 2, Section 14 pa rin ng Article 3. Lahat ng akusado, dapat pagkalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa trial jury of we, the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, gamit ang sentido komon, hahanapin nila ang katotohanan. Kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. So ito po ang ating hirit, ating hamon dito po sa mga kinatawan sa kasalukuyang gobyerno, ano po, yung mga nakaupo po ngayon. And then, siyempre, hamunin din po natin ang mga kasalukuyang senador. Kayo ba ay talagang para kayo sa sambayan ng Pilipino, sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Sige nga, ngayon palang patunayan nyo, put your money where your mouth is. Maghain kayo ng panukalang amenda numero 1 sa Saligang Batas. Sa Bill of Rights. May kakasakaya. Nako, parang malabo po eh. Parang malabo na kakasayang mga yan. So, anong gagawin natin? Ganun-ganun na lang. Aba, hindi po. May magagawa pa po tayo kasi halalan ngayon. So, hamunin naman po natin ito po mga tumatakbo ngayon. Matakbo, senador, kongresista, lahat na. At kailangan iboto natin si Wisely. Sa loob ng mahabang panahon, bukang bibigyang vote Wisely, pero walang mukha si Wisely. Sino ba si Wisely? Hindi natin malaman eh. Diba? Ngayon, meron na mukha, binigyan na ho natin ng mukha. Kailangan po siya ay juror advocate candidate. Handa po niya na ihaid ang panukala amenda sa Saligang Batas para idagdag sa ating Bill of Rights, ang karapatan sa trial by jury of we, the sovereign people. Kailangan siya po ay anti-China. Kailangan siya po ay pro-impeachment at siyempre pro-freedom of speech. Yan po ang ating hamon sa mga tumatakbo ngayon. Kung ayaw nila kumasa, di wag natin iboto. Kung isa lang po yung kumasa, pagka-senador ngayon, 2 na kumasa eh. Diba? Si Colonel Honasan, Gringo Honasan, at si Colonel Ariel Querubin. 2 na ng ating. Kung 2 sila kumasa, 2 na iboboto natin. Diba? Malinaw po yan. Kasi kung
kung hindi po natin gagawin yan, patuloy po tayo na binubugbog. Bugbog sarado na nga tayo eh. No po, ng hukumang trial by palakasan. Yung hukumang kabuktutang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Pandiktadorya po ito eh. Tingnan nyo ha. Ito pong mga biktima. Nagtatanong kasi si Amy Marcos eh, para namang katangahan yung tanong na yun eh. Sabi niya eh, kung noon, sabi niyo, hindi gumagana ang korte, 2016 pa lang, may tumakbo na po sa ICC eh, para ihabla si Digong Duterte. Kasi doon sa Mindanao, ang kwento ni Secretary Remulla ng DOJ, yung biktima, hindi makakuha ng police report eh. So ano pong batayan mo sa pagdidemanda kung wala kang police report? No? Pero may police report, no? Na pinatay si ganon, ganito ang pagpatay ng laban, bla bla bla. Pagkatapos siyempre, patunayan mo pa rin na siya nga ay binaril, o paano siya pinatay, medical legal. Ay yung mga medical legal, dinudoktor nila eh. Cardiac arrest daw. O hindi sinasabi na may tama sa ulo ng bala. Ano ba? Dinudoktor ng mga daputa. So, talagang hindi gumagana ang 5 pillars of justice. Unang-una sa 5 pillars of justice, yung mga mamayan. Ay, yung mga mamayan natatakot din naman magsumbong. Sapagkat pag tumakbo ka sa pulis, wala ka kamalay-malay, yung pulis na pinagsumbungan mo ay protector pala ng mga drug lords. So, maririsbakan ka. Hindi ka makakuha ng hustisya, madadagdagan pa yung patay sa inyong pamilya. Kahit ako, yung aking pong pamangkin ay biktima ng tukhang 2016 pa lang. Hindi pa umupong presidente si Karma Digong. So, hindi. Paano akong papalag? Isipin mo na kaagad eh. Kung hindi man ako resbakan nila, baka maubos ang pamilya ng aking kapatid. Pati kapatid ko. Lalo na mayroon pabuya. Lalo na hindi naman sila kunu-question pag sinabi ng laban eh. Sabay tanim. Tinaniman din ng droga yung pamangkin ko. Tinaniman ng droga. Ang birang pati so. Pagkatapos, ang daming po pwede. So, yung ating pong komunidad na kasama sa haligi ng criminal justice sa 5 pillars, inutil. Inutil din yung, siyempre yung law enforcement natin. Sila mismo ang enforcer ni Duterte sa mga pagpatay. Di ba? So, paano? Di ba? Yung piskal. Yung piskal din mga kibo, dahil sabi nga ni Secretary Remulla, nasusunod yung pulis. Basta sundin mo lang kami, huwag ka na umangal. Kasi yung mga pulis noon, ang tirador nga ni Digong eh. Ni Karma Digong. Di ba? Yung mga huwes. Yung mga huwes. Siyempre hindi niya mga kibo, bakit sila, hindi lang sila, pati pamilya na, posibleng itukhang eh. Kaya kung napansin nyo, doon sa kaso ni Senadora Leila de Lima noon, ilang judges ang nag-inhibit. Mga nag-early retirement. Nag-recuse. Dahil hindi na masisikmura ang pinagagawa sa kanila. Kaya po ba? Yan po ang kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. At siyempre, nasa ating kamay po ng mga itsapwera, ng 99.9% itsapwera ang pagpanday ng makatarungan at makataong lipunan. Pag nagsama-sama tayo rito sa Juror People Power Revolution, abay, mapapalitan po natin yung mga nakaluklok dyan ng mga traidor at kawatan na kuno ay mga politicians. Palitan natin. Tayong mga itsapwera. May partido tayong ikakasa, Partido KKK 2.0. Ulit. Partido
KKK 2.0, Demokratiko. Ito po ay partido natin mga itsapwera. No? Hindi kailangan dito ang pera-perang pamumulitika. No? Sapagkat may sagradong boto po tayong sandamakmak at hindi po natin kailangan mamili ng boto. Hindi po natin kailangan kumuha ng mga pinansil sa eleksyon ng mga inchik, no ha? Na pagka naluklok tayo ay siyempre babawian tayo nun. Babawi sa sambayan ng Pilipino. Hindi tayo. Hindi ganyan po ang ating partido KKK 2.0 Demokratiko. Sa mga pag-usad ng panahon po, lilinawin po natin yan. Ha? Nang gusto kung paano po tayo magtutulungan dito, kung paano natin ikakasa ang Juror People Power Revolution. Sapagkat ito po ang salbasyon ng ating nasyon. So, malaking ambag nyo na po sa atin pong adhikain, sa ating advokasya, ang pag-like, pag-share, pag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Lalo na pag-share, ano po, para mas marami po tayong, kumbaga maimumulat sa nagdudumilat na katotohanan, na ang tunay nating kalaban, ito po mga traidor at kawatan, ang kanilang kinakasangkapan ay ang hukumang palakasan. At yan ang ating dapat baklasin sa mapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng paghain ng amenda numero 1 sa ating pong Bill of Rights. Ariglado! So hanggang sa susunod, ako pa rin po inyong laging nakahanda. Nakahandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Tandaan po natin, ang tagubilin ni Gato Rizal. Walang mga alipin kung walang paalipin. At siyempre pa, huwag tayong tumingala sa mga traidor at kawatan na kunoy politician para baguhin ng ating lipunan at ng makamtan at makatarungan at makataong lipunan. Asahan po natin ang mga sarili natin sa hanay ng 99.9% mga itsapwerang Pilipino na may hawak na sandamakmak na boto. At siyempre, kailangan din po natin na i-one-on-one ito pong kumulik kotong. Kaya dapat lang juror ka, sapagkat kung juror tayo, abay, palakasan sa hukuman, hindi na uso. Kung juror ka, juror siya. Juror tayo. Mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno, mabilis pa sa alas 4, mabubuko, makakalabuso. Siyempre, kung juror po tayo, lahat tayo na nasa hanay ng 99.9% mga itsapwerang Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. Hanggang sa muli.